naman. Ito BLB stopper. Pang ano na to, pang prevention na po ng bacterial leaf blight, para at least mayroon na tayong konting protection na din. Ay, ayan mga ka-farmer, sa magandang buhay. Ang ganda ng scenery natin. Nasa palayan tayo at kahapon hindi pala nakapag-spray dahil hindi nila alam yung sukat. Wala po ako ng umaga. Akala ko nakapag-spray, kaya pala sabi ko ang bilis naman ata. So ayun, hindi daw po nakapag-spray. Ang in-spray namin ngayon is BLB stopper at linagyan na rin po namin ng zinc. At sabi ko, kung organic lang naman yung fish amino acid, ilagay na rin natin para isang hirap na. So ayun, at bigla naman pong gumanda yung palay mga farmer. Kita nyo naman po, no? Malapit na pong maglihiyan. Ang bilis, ano? Kaya nakakatuwa ang palay kasi ngayon ay naka 1 month na po siya. Nasa 30 plus na siya, no? So magbibilang tayo 40 days after sowing, maglilihi na po yung palay. Kaya abang-abang na tayo. Pagka 35 pa lang siguro, 35 days pa lang po, abang-abang na tayo. Pwede na tayo mag-dissect ng yung panicle na pinakamatanda. Pwede na po nating buksan at checkin kung naglilihi na, no? So para masakto natin yung timing ng paglagay po ng urea. So urea lang po muna ang ilalagay natin. Kasama na sa top dress na po yun. Pangatlo na yun. Tapos after 10 to 15 days naman, after naglihi, buntis na yun mga ka-farmer, doon naman tayo maglalagay ng, pinag-iisipan ko pa kung 17017 o isang sakong 4600 or 0060 na paghahaluin po natin yung dalawang sako, kasi parang ang lalabas nun 46 divided by 3 kung 42, no? 14 o sabihin mo ng 14, 15, 20 ang mangyayari. Parang tatlong sakong 15-20. Kung magtatatlong sako tayong 17-0-17, pwede rin naman tatlong sako. Kaya lang sabi ni tatay, medyo may damo daw po itong ating palay dahil sinunod po nila yung aking protocol na huwag masyadong laging binabaha, yung masyado pong nakabaha palagi na tumatapon nga yung tubig. Pero sabi ko, kung 1 week pwede naman po siguro after nating mag spray ng ng pangdamo, kung talagang yun ang yun ang makaka-prevent po ng pagdami ng damo, edi sa next time susundin. Pero yun nga, magda-drum seeder po kami. Sana naman ay matupad, at sana hindi naman po mahirapan sila sa pagda-drum seeder. Yun naman po makikita na natin kaagad yung damo. Pwede nang bunutin yun tiyagain, Actually pwede kong dalhin dito yung mga boys isang araw kung may damo po talaga na mano-mano. Isang lang yun, isang araw lang nahirap, mano-mano po yun na binubunot. Actually sa Nueva Ecija uso pa rin po yun dahil tanim yung palay doon, So dahil nga tanim, kitang-kita mo po yung damo kaagad nakahiwalay. Idadamo natin, mano-manong bunot ng damo. Malakas talaga sa gastarol. Gastarol nga yung ating sprayer na malakas, hindi kagaya nitong kay tatay, naka na. Pero kasi ang recommendation kasi ng niyan 10 tank loads, uulitin mo pa rin, 'di ba? Kung itong isang malakas, isang bagsakan, hindi ganoon din. Sana all nag-exercise. Mamaya mag-exercise naman ako sa parisan. Yan naman ang exercise natin, parisan. Malakas nga, malakas talaga makonsumo, Wala kaya medyo maliit na butas niyan, o hindi naman lalabas yung
Ayan talaga eh. Medyo malakas talaga oh. May ano na? May insekto na? Sabagay, nasusunod naman natin. Ano yung sukat niyan? Ilan ba? Maganda, maano na rin natin. Ano, sa pool naman, no? Leaf folder. Leaf folder yun, mangingitlog yun. Yung parang ano. Tapos makikita mo, nakatupi na yung mga dahon. May uod. 2 to 3.5 teaspoon. Alin pa yung panukat mo? Isang ganito? Pwede na siguro yan. May lumilipad na eh. Alam na alam mo, no? Maya-maya pag dumami yung mga ibon lumilipad dyan. Ibig sabihin maraming insekto. Oo. Ayan o, ito po yung ating in-spray mga farmer. Tapos may zinc Scorpio, pinagsama-sama na para isang hirap na nga lang naman. Ito o, BLB stopper. Pang ano na to, pang prevention na po ng bacterial leaf blight, para at least mayroon na tayong konting protection na din. Tapos tamang-tama naman, nag-spray na kami, sinamahan na namin ito dahil ayun, may mga lumilipad na mga ka-farmer pag spray. Leaf folder, yung parang paru-paro na mangingitlog po sa palay. Makikita nyo bumibilot na, yung tinatawag nilang mambibilot. So ito na yung stage kasi talaga ng palay na uma-attract na siya ng insekto. So kailangan na po natin. Tapos pagka ano ba pang i-spray natin? Yung ano naman, yung Pexalon mga farmer, yun naman po ay pang ano natin, sa plant hopper naman yun. Pero yun maganda, systemic. Ang epekto nun is nasa 15 to 25 days yata after ma-spray. So medyo maganda yun, one time spraying lang yun. At talagang makakapagbigay po ng protection kahit papano. Yung ini-spray natin na fish amino, kasi may nag-comment, paano hindi ano yung palay mo, spray ka ng spray. Ano lang naman po yun, fish amino acid. Wala namang kaso yun syempre para maganda naman po yung ating ano, sinusubukan ko din po kasi ginamit na rin naman po ng iba. So kumbaga meron ng ibang ano susundan mo na lang hindi mo kailangan mag-experiment. Kumbaga may gagayahin ka na lang. Yun naman po ang kinaganda, no? Meron na pong nauna na gumamit at naging effective naman. So sabi ko gawin din natin. Bilis lang naman gumawa nun. Puro hasang lang naman po ng isda, tapos sa molasses. So actually maganda naman po siya sa palay, pero sa halaman nagamit ko po siya sa ano, pero sa palay hindi ko pa po, ngayon pa lang. Ayun pero ang ganda naman po ng kulay ng palay ngayon. Meron na yung 0060. Nagpalagay na ako ng 0060. Hindi ata gaano na ni Allen bumabara yata yung pero kay tatay hindi bumabara. Ba't sa kanya bumabara? Parang hindi gaanong effective yung bagay. Kung hindi nila magustuhan yan sa palay, wala naman pong problema at magagamit yan sa mangga, sa kung saan man po. Pero maganda kasi ito tingnan nyo ang lakas ng buga pagka insekto po insekto yung ini-spray mo talaga, sapul na sapul talaga yung mga insekto, niyuyugyug niya. Ito kasi tingnan nyo parang malamya lang, kaya sinasabi nila matipid, pero ito talagang
sapul po yung insekto dyan. Ayun all in one na po ito. Susunod nating i-spray ay pang insekto na siguro mga ka-farmer, kasi ano na yan fish amino and pang insekto na. Pero maganda naman po dito sa fish amino acid, insect repellent na rin po ito. Kaya medyo maganda din dahil nakakapagtaboy po ng kasi medyo may amoy siya na ayaw po ng mga insekto. Kahit pa paano may prevention tayo. Ang pag-spray ng palay, ayan, 7 o'clock. So, talagang pagsikat pa lang po ng araw mag-i-spray ka na. Para hindi ganong mainit at yung palay naman ay taan doon yung pinakaano niya na ma-absorb niya po yung especially yung mga pangdamo, yung insekto nasa taas, mga ganon ba. Bumabara yata, ubos na kagad, bilis naman. So ayan mga ka-farmer, may insekto na nga talaga kasi ayan yung ibon ayan na yung mga ibon. So ang next natin ay istorbo ako ni mga anak po ni Nanay Kadya. Ayan, dalawin nga natin minsan. Anak ni Nanay Kadya po si Grinor. Andyan pala si Nanay Kadya hindi ko nakikita kasi. So umalis na po sa Olonga po at dito ata mas alagaan niya. Ayan. So ayun, dalawin natin minsan, dala natin ng counting makakain at gatas siguro. So ayan, namimiss ko na rin yung ngiti ni Nanay Kadya. So ayun po, pang-insekto baka ang susunod nating ipa-spray pang insekto uli next week mga ka-farmer. Kailangan natin maagapan ito. Tingnan natin. Ay, sabi ko kay tatay, akong bahala sa i-spray natin ng mga kung ano-ano sa insekto. Mas magaling kang mag-monitor dahil dyan na po magagamit yung experience niya talaga. So, alang sabi niya medyo may damo, no? May damo. Okay lang yan, sabi ko. Kung may damo, makikihati lang naman sa fertilizer yan diba? Makikihati lang naman po sa fertilizer yung damo. Wag naman sobrang dami at wag naman yung kalahati na ng palayan mo, damo. Hindi naman siguro mangyayari, di ba? Okay lang 'yon. Grabe na itong aming kalsada dito. Pero ang kinaganda, hindi po kami masasapol ng road widening kasi kung magro-road widening man sila diyan, pero malabo naman nasa irrigation tayo kaya malabo 'yan. Gilid tayo ng irigasyon yung bahay. Nagpakarga si Allen. Nabibiti na daw. Siguro na ibuhos yung binili kong 1.5 liter na gasolina. Na ibuhos doon sa tricycle siguro. Medyo busy po ang schedule namin dahil sabi ko kay Bebe kailangan nating schedule divisoria dahil wala na namang metallic foil naman sa lechon. So yun, kailangan na rin natin bumili nun. Mamaya biglang sabihin ni Rambo wala na kuya, patay tayo. Maganda na po yung palay dahil medyo nagsusuhi na nga pasuhi na. So mas maganda po yan pagka
na ano natin, na gawa natin ng paraan yung drum seeder. Makikita po natin talagang ano yan, kumpul-kumpul na. Tapos nakalinya. Baga may proper spacing sila, hindi kagaya niya na sinabog lang talaga. Talagang sabog. Pero yung yung dami ng insekto. Yung drum seeder parang tinanim din mga farmer. Ganda oh. Ganda yun. Wala na nga dito sa amin, wala nang naggaganon. Wala na po nagtatanim dito. Sa Nueva Ecija marami pa po ang nagtatanim, pero dito wala na, tatawanan ka na pag nagtanim ka dito. So ang pinakamagandang solusyon dyan, drum seeder kami. Para nakatanim din pagka tumubo na yung maturity date parang sinabog, di ba? So ayun, dumami yung insekto. Grabe. Lilipat yan sa kabilang palay. Tama lang. Tinanong ko kasi sila, sabi ko ano kako, yung may insekto na ba? Wala pa daw, pero ayun na nga, ang dami na. Ayan mga ka-farm, nasa dulo na sila. Ayun na oh. Nasa dulo na sila. So buti na lang at nag-spray na po ng pang-insekto. At baka mamaya magulat tayo, ang dami na naman pong nakabilot na mga dahon dyan. At napuno na po ng uod, yung leaf folder na tinatawag. So buti na lang po nakapag-spray tayo. Pero sabihin ko kay Allen, baka mag-follow up tayo next week. After 7 days mag-spray pa ulit tayo ng pang-insekto, ka-farmer. Yung yun nga, leaf folder ang mabigat na kalaban. Yung ano natin, yung zinc natin, pinahabol ko na din. Wala namang mawawala kung maglalagay tayo, para at least ano na din. Tapos yun ang hinahabol natin, yung BLB nga, yung bacterial leaf blight prevention mga farmer, kasi napaka-importante nun. Itong kabila taas na rin, ayan oh. Pero nahabol po niya. Actually itong SL19, alam ko medyo mataas tong palay na to eh. Kaya nga medyo kinabahan ako nung sabi nung ano sa akin, sir, medyo mataas po yan. Sabi ko, gano'ng kataas? Hindi naman gano'ng kataas, sabi niya. Baka mamaya ako agad tao, lagpas tao. Pero hindi, sabi niya ano lang, medyo ano lang naman. So excited na po ako na bilis talaga ng palay. Excited na rin po ako na mag check kung naglilihi na po ano. Dahil first time ko rin pong i-share ko din sa inyo yan. Da-dissect natin yung panicle niya para makita natin kung naglilihi na talaga. So at the age of 35 days, mag-umpisa na po tayo. O 40, sabihin mo na 40 days kasi medyo pa bata pa to. Kahit hindi na natin i-dissect yan, alam naman natin na wala pa talaga. Ano pa, bata pa. So ano bang araw ngayon? 14? Nasa 32 days pa lang naman. So I think 40 days nga. So 40 days lang tayo magbukas. So makita natin kung naglilihi na. Pag naglihi na, kinabukasan pa-spray ay paano na tayo. Magpasabog na tayo ng 3 sako lang na urea. Ayan, nasabi ko na kanina. Medyo mataas po ang tubig ngayon, no? Tinaasan ni tatay. I-sprayan niya daw ng konti yung mga alam niya yung damo eh. Medyo may umangat daw po na damo. I-sprayan niya. Yung ibon, nakakatulong din po yan ng malaki. Dahil pag nabulabog yung insekto, magugulo sila, kinakain na po ng mga ibon. Kaya yan, nagkukumpulan yung mga ibon dito oh. Kinakain po nila yung mga insektong lumilipad-lipad. Nakikita nila yan eh, tayo hindi natin nakikita. Ayan, sana naman po ay nawala na yung kaba ko na
pula-pula ng palay, ano, which is normal naman. Ito nga sa kabila mas marami. So ayun, sana naman ay kung zinc deficiency ay makuha na natin dahil nagpaano na ako ng zinc metallate. Pero sa susunod baka agahan na natin mag-spray ng zinc. Baka mapaagahan ko na po ng 15 days pa lang siguro after sabog, magpa-spray na ako ng zinc para masolusyonan na. Ayun mga farmer, excited tayo sa palay. Ano naman ay natutuwa at maganda naman po ang arangkada ngayon. So expected natin, sana naman pag maganda ang panahon, expected medyo mas mataas po siguro ang anihin natin sa 141 na inani natin last harvest. Cross finger, hindi naman po kumbaga expected lang naman kasi mas magiging maganda po ngayon. Mas maganda po ang protocol natin, lalo na po yung fish amino acid. Nakapag-spray tayo ng fish amino acid. So doon pa lang po medyo malaking bagay na po yung fish amino acid na yan sa palay, ano. So tapos makukuha pa natin yung timing po nung top dress, kaya ina-expect ko din na may higitan yung 141. So ayun, basta't wag lang po tayong madali talaga ng panahon din kasi ang huling halakak eh. Kaya June 20, ayan, mga 20 siguro harvest na tayo, God willing mga farmer. Ayan. June 20 after my birthday, June 10, diba? Tama after ng June 10 ay ano na tayo. Si mama naman ay uuwi ng June 8. Aking nanay, namimiss ko na ang aking nanay. Namimiss ko na siyang ipinamamalengke mga farmer. Ayan, BLB stopper ang ating in-spray ngayon. Okay na tayo, tapos na tayo, uwi na tayo. At ako naman ay tatakbo ng Pares. So ayan, marami pong salamat at maganda ang buhay.